Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi na lamang Pilipinas ang nagiging kakontrahan ng China pagdating sa teritoryo, kundi lahat halos ng mga bansang nakapaligid dito ay may kani-kaniyang mga issue at sama ng loob sa China dahil pa din syempre sa mga teritoryong inaangkin ng bansang ito. Siguro'y kung makuha ng China ang mga nais nitong teritoryo sa paligid ng kanilang bansa, kabilang na ang West Philippine Sea, hahanap pa rin ito ng ibang mga lugar kahit na malayo sa kanila na kanila na namang aangkinin at pipiliting makuha. Kung napanood nyo na ang ilan sa aking mga nakaraang video, malamang ay naalala nyo pa ang mga bansang nagkaroon ng issue sa China nang dahil sa pakikipagagawa ng teritoryo at hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga nasasakupan bukod pa sa Pilipinas. At sa maniwala kayo't sa hindi, maging ang mga bansang kilalang kaalyado ng China ay nagkaroon din ng pakikipagtalo sa kanila nang may kaugnayan pa rin sa teritoryo, tulad na lamang ng Russia at North Korea. Sa kabila ng maraming kasundo ang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Ito'y kahit noong unang panahon pa man ay tinalo na ng bansang Russia ang China at napagkasundoan na rin na sa Russia mapupunta ang naturang teritoryo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring malinaw na pagbabago sa naturang iringan. Siguro'y dahil na din sa kilalang mag-best friend ng China at Russia, mas pinili na lamang ng dalawang bansang ito na wag nang palakihin pa ang issue at resolbahin na lamang ito nang sila-sila na lamang at wag nang ipaalam sa buong mundo. O baka maaari din na ang China ay hindi pa din nakaka-move on at naghahanap lamang ng tamang tiyempo upang muling sumbatan ng Russia sa ninanais nilang teritoryo. Maaari din na masyado pang busy ang China sa mga maliliit na bansa at pagkatapos nito ay tsaka naman niya haharapin ang Russia. Ito din ang kaso pagdating naman sa North Korea at China. Nagkaroon din kasi ng iringan pagdating naman sa border o hangganan ng North Korea at China. Sa pagitan ng kanilang mga border ay ang Yalu at Tumen River na may islang walang nakatira. Hanggang sa kasalukuyan, nagtatalo pa din ang dalawang bansa sa kung sino ba talaga ang tunay nagmamay-ari sa mga islang ito. Isa pa sa pinagagawa nila ay ang isang aktibong bulkan, ang Paektu Mountain. Noong taong 1963 ay nagkaroon ng lihim na kasunduan ng dalawang bansa, subalit sa ngayon, ang naturang kasunduan ay wala ng bisa. Hindi din ito gaanong pinagtutuon ng pansin ng dalawang bansa at mas piniling mas pagtibayin na lamang ang kanilang relasyong diplomasya. Hindi na din ito ginagawang malaking issue ng North Korea dahil parang kapatid na din ang turing nito sa China. Tandaan na napakalaki ng tulong ng China sa North Korea lalong-lalo na pagdating sa kanilang ekonomiya. Subalit bukod sa North Korea, isa pa sa matunog na kaaway ng China pagdating sa teritoryo ay ang mortal din na kalaban ng North Korea at ito ay ang South Korea. Nagkaroon sila ng overlapping air defense identification zone mula sa Socotra Rock sa Yellow Sea na umano'y nagtatakda sa hangganan ng kanilang air defense identification zone. Subalit ang Socotra Rock ay isa lamang bato na nakalubog sa dagat at wala itong kinalaman sa hangganan ng teritoryo ng bawat bansa. Pero ang South Korea ay nagtayo ng helipad sa batong ito at ginamit upang mai-extend ang kanilang air defense identification zone. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang agawan ng dalawang bansang ito sa batong ito. Isa pa ring malaking katanungan sa relasyon sa pagitan ng China at South Korea ang tungkol sa isang batong nakalubog sa pagitan ng kanilang mga hangganan. Ayon sa China, napakalaki umano ng sinakop ng South Korea ng kanilang exclusive economic zone na umabot pa sa pagsakop nito hanggang sa Socotra Rock. Ito ay isang bato na ipinangalan sa isang British merchant vessel. Kilala ito bilang Suyan Reef ng China habang Lyodo naman sa South Korea. Para sa China, ang bato na ito ay sakop pa din ng kanilang maritime jurisdiction. Sa kabila ng iringan nilang ito, ang China ay mahalaga pa rin sa South Korea. Hindi na lamang ito kasi ang kanilang largest trading partner kundi magiging malaki din ang gagampanan ng China upang muling magkaroon ng pagkakaisa sa Korean Peninsula. Ang bansang Estados Unidos ay may malapit na ugnayan sa South Korea habang hindi naman ito kasundo ang China.
Nais na maglagay ng Estados Unidos ng Terminal High Altitude Area Defense System o THAAD system sa Korea. Subalit ma rin itong tinututulan ng China. Malaking banta umano ito para sa kanilang seguridad. Pero habang lumilipas ang mga panahon ay mas lalong nagiging malapit ang ugnayan ng South Korea at Estados Unidos at ito ay labis na hindi nagugustuhan ng China at nararamdaman nilang tila na pag-iiwanan na sila. Kaya naman dahil dito ay muli na namang nagpasaring ang China tungkol sa Socotra Rock na parehong inaangkin ng dalawang bansa. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang isang bansa ay may karapatan na angkinin ng hanggang 200 nautical miles mula sa kanilang mga coastline na tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ. Subalit kung pinag-aagawan pa rin ito ng dalawang bansa, nasa kanila na umano ang pag-uusap at magiging kasunduan kung paano nila ito hahatiin. Ang Socotra Rock ay mas malapit sa nasasakupan ng South Korea. Nasa 90 miles lamang ang lapit nito sa coastline ng South Korea habang nasa 170 miles naman ang lapit nito mula sa China coastline. Sumangayon ng South Korea na dapat sundin ng parehong bansa kung ano ang nasasaad sa international law. Subalit nagmamatigas ang China at tila gumawa ng sarili nilang batas at nais angkinin ang Socotra Rock. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa din ito mabigyan ng opisyal na pangalan at hindi pa rin alam ng mundo kung sino ba talaga ang may-ari nito. Pero obvious naman na sa South Korea ito dapat ayon sa UNCLOS. Subalit ang China ay ayaw sumunod sa kung ano ang itinakda ng batas. Taong 2006, tila nang gigil din ng China dahil sa pagpapatayo ng South Korea ng kanilang Ocean Research Center sa mismong pinag-aagawang teritoryo. Taong 2012, muli na namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos ideklara ng China na ang Socotra Rock ay parte ng kanilang teritoryo. Taong 2013, idineklara na naman ng China na ang Socotra Rock ay parte ng kanilang tinatawag na Air Defense Identification Zone o ADIZ at ayon sa kanila, ang anumang sasakyang panghimpapawid na dadaan sa naturang bato ay dapat na humingi sa kanila ng pahintulot at permiso dahil ituturing nilang kalaban at illegal na panghihimasok ang kahit kaninong eroplanong dadaan sa lugar kahit pa eroplano ng South Korea. Sinagot ito ng South Korea sa mas mahinahong pamamaraan. Iniiwasan din kasi ng South Korea na magkalamat ang kanilang ugnayan sa China bilang malaki ang tulong ng kanilang business partner na ito pagdating sa kanilang ekonomiya. Maraming pagpupulong at dialogo ang naganap sa pagitan ng dalawang bansa, subalit ang China ay nagmamatigas at ipinipilit pa rin nila ang kanilang nais at yun ay ang masakop ang naturang bato sa karagatan. Wala din gaanong nagiging maayos na usapan dahil na din sa ayaw makipagtulungan ng China sa issue. Hanggang sa ngayon, nananahimik pa rin ang South Korea dahil na din sa ayaw nilang lumaki pa ang issue na maaaring magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon. Hindi din gaano maka-aksyon ang South Korea dahil mas iniisip pa rin nila ang ugnayang pang-ekonomiya nila sa China at mas pipiliin na lamang nilang manahimik dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanilang bansa. Pero sabi nga ng marami, ang lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan at katapusan. At kahit na sinong nilalang ng Diyos ay nauubusan din ng pasensya. Nagtitimpi lamang ang South Korea sa ngayon dahil alam nilang napakikinabangan pa nila ang China. Subalit sa oras na makahanap ang South Korea ng isang bansang maaari nilang maging trading partner gaya ng China, tiyak na sisiklab ang isang matinding gulo sa pagitan nila at ng bansang China. Sa totoo lang, isa din ito sa mga taktika ng China. Kung napanood nyo na ang isa sa aking mga video, ginagawang pananggalang ng China ang ekonomiya ng isang bansa upang makontrol nila ito at makakuha ng ilang bahagi sa teritoryo ng isang bansa. Tulad na lamang ng mga bansang nasa South Africa at ilang mga bansa sa Asia. Pinondohan ng China ang mga naglalakihang proyektong pang-imprastruktura sa lugar at pinautang ang mga bansang ito. At nang hindi na mabayaran ng mga bansang ito ang kanilang naging utang dahil sa pagpapagawa ng kung anuman sa kanilang bansa, maniningil ngayon ang China. Maaaring aariin nila ang kung anumang infrastrukturang kanilang ipinagawa sa bansa o di kay hahanap ng isang parte sa bansang iyon upang gawin nilang mga base militar. Pero iba kasi pagdating sa South Korea, kilalang mayamang bansa ito at walang gaanong nagiging ugnayan sa China pagdating sa pagpapagawa ng kung ano-anong gusali sa kanilang bansa. Subalit malaki ang pagkadepende nila sa China dahil alam nila kung mawawala ang China sa kanila bilang trading partner ay tiyak na malaki ang magiging epekto nito sa kanilang ekonomiya.
Kung ikaw ang tatanungin, Paps, at kung ikaw ang nasa katayuan ng South Korea, ano nga kaya ang mabisang gawin pagdating sa Socotra Rock? Isusuko na lamang ba nila ito alang-alang sa kanilang ekonomiya o ipaglalaban pa din kahit na ang nakasalalay dito ay ang malaking porsyon ng kanilang ekonomiya na maaaring mawala? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.